Nasa mga inyo mga Christmas. Ayun, ang dami ako sa ano. Dili kay di ko may social distancing. Ang tsaka nagwa na ka magpatuloy. Ato na ito. Di ba niya sa kwan? Kasa-kasa sa kwan kung may nakapis yun. I-share sa amin sa Ito mga map, diba mapapay ito sa dili mo. Ako ano, makakatulad ito. Makakatulad na ito. Dito pwede sa bilat sa mga ito. Ang sabi sa sama na yun. Kaya buwan na. Ang papel-papel na. Hindi na friend ko. So, may ipunta ko na po sa ragat ko ang hindi mo tama yan. Mga saan ang pinapipukul sa kan? Kapag may hindi lang na. Okay mo siya kasi. Hindi ang pagkuhan yung mga pera sa mga hindi sinusulat ko sa Nakaundang ka ba sa imong pagskwela sa elementarya o sekundarya? O di ka ha, wala jud makaskwela? Dili na ka na problema sa karon. Tungod kay ania na ang kasulbaran. Ang kaalam sa kahanginan, kaalam sa kahanginan, kaalam sa kahanginan. Hatod kaninyo sa Bislig City Division Alternative Learning System. Ug karon, ania na ang inyong malagarong Teacher on Air. Sulit best afternoon mga suki naming tagapakinig ng ating programa sa ERE na nagbibigay edukasyon at kaalaman kung saan ang isang individual ay magiging mabuti at produktibong mamamayan. Ito ang punlaan ng karunungan. Sulit best afternoon mga ka-ALS DDS, basta taga-ALS Bislig City Division ka, disiplinado, determinado at sincero. Nandito na naman tayo magkakasama sa loob ng isang oras dito lang sa ating programa, Punlaan ng Karunungan. At kayo ay nakikinig sa 95.1 Sulig Radio FM. Ito po ang inyong Teacher Chris At Teacher Jean, Maligayang bumabati sa lahat ng nakikinig, lalong-lalo na sa ating mga ALS learners. bago tayo magsimula, manalangin muna tayo sa ating dakilang may kapal na siyang lumikha ng lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang Banal, maraming salamat sa panibagong araw na iyong ibinigay at sa pagkakataong ito na maisakatuparan ng aming trabaho ng maayos. Layunin po namin na tutbin ang iyong mga kautusan at gawing inspirasyon ang iyong kadakilaan at kaluwalhatian sa araw na ito. Itinataas namin sa kalangitan ang lahat ng ito at nananalangin na sana ay iyong kalugdan ang anumang tagumpay na aming makakamit. Maraming salamat sa iyong kabutihan at sa iyong kaawaan sa amin at sa aming mga learners. Amen. Isang magandang hapon sa lahat. Kayo po ay nakikinig sa 95.1 Sulig Radio FM. Binabati po namin ang lahat ng nakikinig, lalong-lalo na sa ating Schools Division Superintendent, Ma'am Gregoria Tiso. Sulig best afternoon, Ma'am. Gayon din sa ating Assistant Schools Division Superintendent, Sir Hector D.N. Macalalag. Sulig best afternoon, Sir. Also to our CID Chief, Doc Marvelyn C. Francia, SGOD Chief, Sir Demosthenes J. Kinal, at sa lahat ng nakikinig sa Bislig City Division, sulit best afternoon.
Gayon na rin sa ating mga FB Live viewers ngayon, Teacher Jeng. Yes. Ma'am Rowena Acevedo, sulig best afternoon mga ma'am. Sulig best afternoon also Ma'am Weng. And also to Mangagoy Central Elementary School, ALS Center learners. To Ruby Golosino, Rosaline Golosino, Teresita Inot, Sheraton Vance Risma, Maricel Numeron, and to John Fe Labonetti. Sulig best afternoon Sulig and best happy watching afternoon. sa inyo dira tanan. Also to the Office of City Mayor headed by Honorable Florencio Sigaray, City Vice Mayor Honorable Jonas Kakayan, at sa lahat ng City Councilors at Barangay Council, sulig best afternoon. Gayon na rin sa lahat ng public schools, district supervisors of 10 districts, and school heads of different schools, sulig best afternoon. To our ALS focal person, Sir Victor A. Utuhan, EPSAS Ma'am Angelina A. Sebog, and to Sir Elias Artayong Jr., all the diocese and mobile teachers of Alternative Learning System, sulig best afternoon. Sulit best afternoon po sa mga learners sa Mangagoy Central Elementary School, ALS Center, kay Josh Miguel Nakimin, Ray Lamanilaw, Richard Lopizon, Brizgy Flores, Vicente Briones, Mark Anthony Bahe, Romel Mark Quintana, Anab L. Briones, Robert Martinote, Jericho Orozco, Jerome Orozco, Winston Carlang, Joshua Labang, and John Ray Banaag. Happy listening sa inyo ha, mga learners. Sa araw na ito ay mayroon na naman tayong panibagong talakayan. Maaaring ihanda ninyo ang inyong mga papel at ballpen at ang inyong module sa LS1 Filipino, Panitikang Pilipino. Aralin for mga anyong patuluyan pa rin at mga anyong patanghal. Ang layunin natin sa araw na ito ay makikilala mo ang iba't ibang uri ng patanghal na nakasulat sa Filipino at maipaliliwanag mo ang katangian ng bawat isa. Okay, so uulitin ko para sa layunin natin sa araw na ito. Makikilala mo ang iba't ibang uri ng anyong patanghal na nakasulat sa Filipino at maipaliliwanag mo ang katangian ng bawat isa. Okay. Okay, para sa mga gustong sumagot at makilahok sa aming talakayan ngayon, maaari lamang kayong mag-text sa numerong ito. Para sa Globe users, 0917-461-7283. Uulitin ko, para sa Globe users, 0917-461-7283. At para naman sa mga TNT users, 0948 0917-6755523. Uulitin ko, para sa TNT users, 0948-6755523. At maaari rin kayong mag-comment or sumagot sa ating Facebook Live. Yes. And para sa mga maswerte na makakuha sa tama na answer o para sa mga nagsunod sa ato ang discussion karon, of course na ay mga papremyo na may nagmula. mga surprise na mga papremyo. So learners, labi na katong mga learners sa ato ang grabe ka-active na mobile DALSI of Mangagoy Central Elementary School. Learners, stay tuned! Okay, so bago natin simulan ang ating bagong aralin ngayon, magbalik-aral muna tayo. Okay, so alamin natin ang mga sumusunod. Ito yung tinalakay natin noong nakaraang linggo. Okay, so maaari kayong sumagot through texting sa cellphone number natin o kaya'y mag-comment sa ating Facebook Live. Okay, so unang katanungan.
Patlang ay tumutukoy sa leyenda o legend sa Ingles na ang ibig sabihin ay isang uri ng kwentong bayan na nagsasalaysay tungkol sa pinagsimulan ng mga bagay-bagay. Okay, so ulitin ko, ito ay tumutukoy sa leyenda o legend sa Ingles na ang ibig sabihin ay isang uri ng kwentong bayan na nagsasalaysay tungkol sa pinagsimulan ng mga bagay-bagay. Okay, so learners, ano pang hinihintay nyo? Mag-text or mag-comment na sa ating Facebook Live. Okay, so ano ang tamang sagot para sa unang katanungan? Okay, so tama. Ang sagot ay alamat o mito. Okay. Okay, pangalawang tanong. Okay, pangalawang tanong, Teacher Chris. Yes. Patlang ay mga pasalitang pasalaysayan sa tradisyong patuluyan. Kinikwento ito sa pamamagitan ng natural na pag-uusap na pasalita na karaniwang nangyayari sa pang-araw-araw na pag-uusap. Okay, uulitin ko. Patlang ay mga pasalitang pagsasalaysayan sa tradisyong patuluyan. Kinikwento ito sa pamamagitan ng natural na pag-uusap na pasalita na karaniwang nangyayari sa pang-araw-araw na pag-uusap. Okay. Okay, Teacher Chris, may sumagot dito, Teacher Chris, Yes. from Melvin Tiling. Ang sagot niya ay kwentong bayan. Very Very good. good. Tama. Tumpak. Tumpak na tumpak. Melvin, nanakay ko nanakay surprise na mo. Yes. So, kinsa to si Si Melvin. Melvin Tiling. Okay, so kanyang sagot, kwentong bayan. Okay, so pwede ninyo mga learners, no? Pwede ninyo i-state kung asa mo na learning center. Asa mo na ALS Learning Center para ma-onboard namin. Okay, so si Melvin Tiling. Okay, so very good. Asa ni si Melvin Tiling? Okay, so pangatlong katanungan. Patlang ay mga kwentong bayan na karaniwang isinasalaysay ng mga magulang sa kanilang mga anak upang sila'y aliwin o pangaralan. Ang mga tauhan sa kwento ay pawang mga hayop. Okay, so ang mga tauhan daw sa kwentong ito ay mga hayop at merong mga aral. Yes. Okay, so Sunod sa to. ano ang tamang sagot? Kwentong bayan, Teacher Chris, na mga hayop daw po Sige. ng mga tauhan. Okay, so para sa pangatlong tanong, ang tamang sagot ay pabula. Okay, so mga pabula, ang mga tauhan ay mga hayop at merong mga pangaral. Para naman sa pang-apat na katanungan, patlang, uri ng anyong patuluyan na ang kwento ay karaniwang hango sa Biblia o banal na kasulatan. Ito ay mga pagtuturo at pangaral ni Jesus noong magsimula siya sa kanyang misyon sa daigdig. Uulitin ko, patlang, ang uri ng anyong patuluyan na ang kwento ay karaniwang hango sa Biblia o banal na kasulatan.
Ito ay mga pagtuturo at pangangaral ni Jesus noong magsimula siya sa kanyang misyon sa daigdig. So, saka ito nga kwentong bayan. Yes. Okay, tama. Ang sagot natin dito ay parabola. Okay. Panlima, ito ay isa ring uri ng kwentong bayan na sadyang likhang isip lamang umula sa makislot na guni-guni ng tagapagsalaysay. Isang uri ng kwentong bayan na sadyang likhang isip lamang umula sa makislot na guni-guni ng tagapagsalaysay. Okay, so anong uri ng kwentong bayan ito? Okay, so magaling! Ang uri ng kwentong bayan na ito ay mga kwentong kababalaghan. So usually, kini siya nga kwentong bayan, Teacher Chris, kay ginawang panakot sa mga bata. Yes, oo. Sa unang panahon. Ikaw, no? Ang anim na tanong, patlang ang mga kwentong maaaring gawa-gawa lamang bilang mga kantsaw o kaya'y mga pangyayari sa pang-araw-araw na kapaligiran. Na sa halip na takasan ang katotohanan o realidad nito, ang mga pabirong paraan ay nakukuhang tanggapin ng maluwag sa buhay. Okay, tama. Ang sagot po natin dito ay mga kwentong katatawanan. At para sa panghuling katanungan, ito ay uri ng anyong patuluyan na pahulaang nagpapatalas ng isipan. Ito'y parang isang sanayan ng mga tao noong araw sa larangan ng matematika at lohika. Mapanghamon ito sa sensibilidad at kapasidad ng taong mag-isip. Again, uri ng anyong patuluyan na pahulaang nagpapatalas ng isipan. Ito'y parang isang sanayan ng mga tao noong araw sa larangan ng matematika at lohika. Mapanghamon ito sa sensibilidad at kapasidad ng taong mag-isip. Okay, so ang tamang sagot para dito ay palaisipan. Okay. Shout out to Ma'am Luce Varga Kinilat and also to her ALS learners of Siag and San Fernando Central. Sulig best afternoon sa inyo dira tanan, Ma'am Luce. Uban sa imong mga teachers dira sa San Fernando Central Elementary School. Okay, nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot? Magaling mga learner! Ngayon naman ay pag-aralan mo ang tungkol sa nobela at sanaysay. Ang mga ito ay bahagi ng panitikang Pilipino na may anyong patuluyan. Pag-aralan mo rin ang anyong patanghal. Buksan ninyo ang inyong mga module sa pahina 35. Alamin natin. Nobela. Isang masining na sangay ng panitikan na naglalahad o naglalarawan ng mga pangyayaring nagaganap sa buhay nang umiikot ayon na rin sa mga karanasan ng tao sa kanyang sarili at sa kanyang kapaligiran.
Ito'y tinatawag na kathang buhay sa dahilang katha likha ito ng manununat at buhay sapagkat ang mga kasaysayan inilalahad ay mga pangyayaring mamamasdan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao sa mundo. Matutunghayan ang iba't ibang takbo ng buhay ng tao. Halimbawa, kung papaano nabaliw ang isang ina dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Kung papaano sinuong ang hirap ng buhay sa lungsod ng isang probinsyano para hanapin ang kanyang pinakamamahal at iba pa. Sa nobela, maraming pangyayari ang inilalahad. Samantalang sa maikling kwento, iisang pangyayari lamang ang inilalahad. Pero ang mga bahagi, sangkap o elemento ng nobela at maikling kwento ay magkatulad. Parehong may balangkas ang maikling kwento at nobela. Dalawa ang maaaring maging balangkas. Ito ay ang linear o konbensyonal at circular o paikot-ikot. Ang maikling kwento o nobela ay may linear o konbensyonal na balangkas kung ito ay may kaayusang simula, gitna, wakas. Ito ang karaniwang nakasatian ng mga Pilipinong manunulat. Sa balangkas na ito, kapag nabasa mo na ang simula, ang wakas ay kadalasay madali nang mahula. Circular naman o paikot-ikot ang balangkas ng isang kwento o nobela kung napag-iiba-iba ang kaayusan ng mga bahagi nito. Halimbawa, gitna, simula, wakas, o kaya'y wakas, simula, gitna, o iba pang ayos. Sa kaayusan nito, kung hindi gaano bihasa ang magbabasa, malilito siya sapagkat hindi niya malaman kung saan ang umpisa at dulo ng pangyayari. Ang isang nobela ay may mga katangiang dapat taglayin. Ito ay ang mga sumusunod. Una, maliwanag at maayos na pagsulat ng mga tagpo at kaisipan. Pangalawa, pagsaalang-alang ang kailangan na kaasalan. Pangatlo, dapat ay kawili-wili at pumupukaw ito ng damdamin. Pang-apat, pumupuna sa lahat ng larangan sa buhay sa mga aspekto ng lipunan tulad ng gobyerno at relihiyon. Panglima, malikhain ito at dapat maging magni-kuning inilalahad. At panghuli, tumutukoy sa iisang ibig mangyari ang balangkas ng mga pangyayari. Mga uri ng nobela. Ang mga uri ng nobela ay tulad din sa mga uri ng maikling kwento. Ito ay ang sumusunod. Una, nobela ng tauhan. Pangalawa, nobelang makabanghay. Pangatlo, nobelang maromansa. Pang-apat, nobelang historikal. Panlima, nobelang malayunin. At pang-anim, nobelang masining. Nobela ng tauhan. Binibigyang diin ang mga pangangailangan, kalagayan at hangarin ng mga tauhan. Nobelang makabanghay. Ang nangingibabaw ay ang pagkakabalangkas ng mga pangyayari o ang forma ng pagkakalahad ng kwento. Nobelang historikal o makasaysayan. Kung ang layunin ng may akda bukod sa pag-ulat ng mahahalagang pangyayari may kinalaman sa kasaysayan, ito'y mapanuro ng kabutihang pambansa. Nobelang masinig. Kung mahusay ang pagkakahanay ng mga pangyayari, buo ang pagkakalarawan sa mga pagkatao ng mga tauhan na karaniwang
umaantig sa damdamin at kumikintal sa isipan ng mga mambabasa. Magagaling ang mga nobelang nabibilang sa uling ito sapagkat hindi lamang ang paksa ang binibigyang tangi, gayon din ang kawalang hanggan nito. Nobelang malayunin. Kung ang pinakamimiking layunin o simulain ng nobelista ang pinahahalagahan o pinangingibabaw sa kwento o sa taumpan, uling ito ay higit sa buhay na kinalalagyan o sa bansang kinamumulatan. Ngayon, tingnan natin kung naintindihan niyo ang tinalakay. Sagutin ang mga sumusunod. Una, ano ang kaibahan ng nobela sa maikling kwento? Ulitin ko, ano ang kaibahan ng nobela sa maikling kwento? Pangalawa, saan magkapareho ang maikling kwento at nobela? Uulitin ko, saan magkapareho ang maikling kwento at nobela? Pangatlo, ano-ano ang mga uri ng nobela? Uulitin ko, ano-ano ang mga uri ng nobela? Sanaysay. Isang uri ng panitikan na nasusulat sa anumang tuluyan na karaniwang pumapaksa tungkol sa mga kaisipan at mga bagay-bagay na sadyang kinapapulutan ng aral at aliw ng mga mamabasa. Kasama sa mga paksang na isusulat sa salaysay ang mga panlasa at hilig, reaksyon at palagay, saloobin at paniniwala, kalagayan at katauhan, karanasan at kaalaman ng bawat may akda. Sa uring ito ng panitikan, mabibilang ang mga sulating pampahayagan, artikulo, natatanging pilang ulat-halain, tudling, ang mga akdang pandaling-aral, tesis, disertasyon, diskurso o talumpati, at gayon din ang mga panunuring pampanitikan at mga akdang pananaliksik. Dalawang uri ng salaysay. Una, formal na salaysay. Kung ito ay may impormasyon, ito ay naghahatid o nagbibigay ng mahahalagang kaisipan o kaalaman sa pamamagitan ng makaagham at lohikal na pagsasaayos ng mga materyales tungkol sa ikalilinaw ng paksang tinatalakay. Formal na sanaysay. Ang mga salitang ginagamit ay pinipili kaya mabigat basahin. Mapitagan ang tono dahil sa bukod sa ikatlong panauhan, ang pananaw ay objektibo o di kumikiling sa damdamin ng makita. Ang tema nito ay seryoso, maintelektual at walang halong pagbibiro. Pamilyar o personal na salaysay naman kung ito ay mapanghalin, nagbibigay lugod sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga paksaing karaniwan, pang-araw-araw at personal. Ididiin dito ang mga bagay-bagay, mga karanasan at mga isyong bukod sa kababakasan ng personal ng may akda ay maaaring kasangkutan ng magbabasang madla. Ang pananalita ay magaan, madaling maintindihan, nahahaluan paminsan ng bulutyan. Ang tono ng pananalita ay parang kaibigan lamang at ito'y ginagamitan ng unang panahon. Subjektibo rin ito sapagkat pumapanig sa damdamin at paniniwala ng may akda ang pananaw. May mga katangiang dapat taglay ng isang mananalaysay. Ito ay ang mga sumusunod. Una, may mabilis na utak.
Pangalawa, sensitibo sa kapaligiran. Pangatlo, may laging tugon at hinuha sa interes ng buhay, ng tao at ng mga bagay-bagay. Pang-apat, may kakayahang manuklas ng mga bagay-bagay na hindi nakikita ang panlabas lamang. Pang-lima, malikhain at orihinal sa isip at damdamin. Pang-anim, may mapiling panlasa. Pang-pito, may kaluburang mapagkakatiwalaan. Pang-walo, may kabatiran sa mga kaalamang makabago hinggil sa makataong kapakanan. At panghuling, pamilyar sa mga mabubuting panitikan at iba pang silbi. Mga anyong patanghal. Sa panahon natin ngayon, ang mga anyong patanghal ay sadya na nilikha at pinagsasanayan muna bago itanghal sa mga relihiyong dilaan o teatro o tanghalan. Maaari itong itanghal na patula ang mekaniko, subalit upang maging katotohanan ang paggagaya sa buhay, karaniwan ang naging anyong patuluyan ang bayani. Ito ay para maging tapat sa pang-araw-araw na pamilyar o formal ang usapan sa loob ng sitwasyon. Maaari ring lagyan ang mga bahagi nito ng awitan at sayawan tulad ng sarswela o kaya naman maaari pa rin ipantumina gaya ng mga pagtatanghal na isinasagawa ng PETA o Philippine Educational Theater Association. Alamin natin ang iyong natutuhan. Una, ng tamang sagot ang patlang. Una, patlang ang tawag sa paraan ng paghahalin sa pamamagitan ng dila o bibig. Pangalawa, nang matutong magsulat ang ating mga ninuno, ang panitikan ay kanilang ginugit o iginuhit sa mga patlang ng kahoy. Pangatlo, ang mga patlang ang nagdala ng imprenta sa Pilipinas. Pang-apat, sa pamamagitan ng imprenta, napabuti ang paraan na patlang na paghahalin. Panglima, patlang ang maaaring itawag sa makabagong paraan ng pagsasalin ng panitikan tulad ng paggamit ng tape recorder, VHS at computer. Pang-anim, ang patlang ay anyo ng panitikan na ang salitang ginagamit ay pangkaraniwan o pang-araw-araw at nakasulat sa formang patalata. Pang-pito, ang patlang ay anyo ng panitikan na maaaring patula o patuluyan, subalit kailangang maipalabas sa tanghalan o dulaan. At para sa bilang 8, 9 at 10, ano ang tatlong anyo ng panitikan? Okay, ngayon, iwasto natin ang inyong mga sagot. Okay, para sa unang tanong, patlang ang tawag sa paraan ng paghahalin sa pamamagitan ng dila o bibig. Okay, so ano ang tamang sagot? Ano ang tamang sagot? Okay, sa mga learners, maaari na kayong mag-comment sa ating Facebook Live o di kaya'y mag-text sa ating cellphone number, Teacher Jeng. Cellphone number para sa 20 users, 0948-67555523.
Okay, para sa unang tanong, ang tamang sagot po natin ay pasalin dila. Okay, pasalin dila ang tawag sa paraan ng paghahalin sa pamamagitan ng dila o bibig. Okay, para naman sa pangalawang katanungan, nang matutong magsulat ang ating mga ninuno, ang panitikan ay kanilang inukit o iginuhit sa mga patlang ng kahoy. Okay, so saan nila iginuhit ang mga panitikan noong unang panahon? Sa panahon ng ating mga ninuno. Tay mga Since wala pa man to yung papel, no? wala pa'y papel, wala pa'y ballpen. Yes, wala pa to na-imbento ang papel o ballpen. So, asa man to Asa nila man. ginasulat? Okay, tama. Ang tamang sagot po natin ay sa mga balabak ng kahoy. Sa talaga ng ilahang panit sa katong kahoy o Barks. dito nila o sa mga bars. Dito nila ginasulat ang ilahang panitikan sa una. Okay, para naman sa ikatlong katanungan, ang mga patlang ang nagdala ng imprenta sa Pilipinas. Okay, tsaka ito nagdala o imprenta sa Pilipinas. Na naging dahilan na mas na preserve Yes, na po ang tama, oo. panitikan. Kapupuntang utang kabubuton sa Yes. ilayo, kay tungod sa ilaha, natay mga kapis, hantod karon Yes. sa ato ang panitikan. Na Oo. muning napasa-pasa Oo, napasa-pasa sa na. next generation. Ug hatod karon ato pang na Gigamit gihapon na Yes, sa magamit pa nato. Okay, ang tamang sagot ko ay ang mga Kastila. Sila ang nagdala ng imprenta sa Pilipinas. yes, isa sa mga nahatag na goods Oo. sa Kastila sa atua aside from Christianity, Mhm. diba? Sila pod ang nagdala ana sa atua diri sa Philippines. Pang-apat na katanungan. Sa pamamagitan ng imprenta, napabuti ang paraan na patlang na paghahalin. Saka to Teacher Chris. Wow, unsa kahato. Okay, so mga learners na naminaw dira, text na mo or comment sa atong Facebook Live. No, nanatay isa ka lucky winner sa ato ang Papermira Teacher Papermira. James. Sikin sa to, si Melvin Piling. Yes. Murag learner ni siya ni Ma'am Acevedo, ni Ma'am Weng, no? Well, okay, ang tamang sagot po natin ay pasalin sulat. Sa pamamagitan ng imprinta, napabuti ang paraan na pasalin sulat na paghahalin. Para sa kalimang katanungan, okay, patlang ang maaaring itawag sa makabagong paraan ng pagsasalin ng panitikan tulad ng paggamit ng tape recorder, VHS at computer. So mga makabago na ni siya, Teacher. Yes. Unsay tawag adto? Okay, ang sagot po natin ay pasalintroniko. Sila, ito ang maaaring itawag sa makabagong paraan ng pagsasalin ng panitikan tulad ng paggamit ng tape recorder, VHS at computer. Yes. Ang anim na katanungan,
Ang patlang ay anyo ng panitikan na ang salitang ginagamit ay pangkaraniwan upang araw-araw at nakasulat sa formang patalata. Ano kaya to, Teacher Chris? Okay, ang sagot po natin, ang patuluyan ay anyo ng panitikan na ang salitang ginagamit ay pangkaraniwan o pang-araw-araw at nakasulat sa formang patalata. Patalata. Okay, patuluyan, anyong patuluyan. Ang pitong katanungan. Ang patlang ay anyo ng panitikan na maaring patula o patuluyan, subalit kailangang may palabas ito sa tanghalan o dilaan. Okay, ang tamang sagot, ang patanghal ay anyo ng panitikan na maaring patula o patuluyan, subalit kailangang maipalabas sa tanghalan o dilaan. Okay, anyong patanghal, ang tamang sagot. At para naman sa 8, 9 at 10 katanungan, ano ang tatlong anyo ng panitikan? Okay, ang sagot po natin ay anyong patuluyan, anyong patula at anyong patanghal. Ito ang tatlong uri na o tatlong anyo ng panitikan. Okay, so natapos na natin ang mga gawain sa Aralin 4, mga anyong patanghal. Natapos na rin natin ang sa modyul na ang panitikang Pilipino. Okay, so naway marami kayong natutunan sa araw na ito. At sa susunod ay may bago na naman tayong tatalakayin. So learners, stay tuned! So since nahumana nato ang katong mga panitikang Pilipino na modyul, lahi na pud na modyul ang ato ang i-discuss next meeting. So katong mga nag-answer po, Teacher Chris, isulat lang nilang ilang mga answer sa mga activity sheets na atong gihatag sa ilang. Oo. Okay, naubos na ang ating oras. Para sa gustong magpa-enroll sa radio-based instruction, maaari lamang kayong dumako o pumunta sa malapit na CLC o Community Learning Center sa inyong barangay o district. Ito po ang inyong teacher broadcaster, Teacher Jean, At Teacher Chris, temporaryong namamaalam hanggang sa susunod na programa, Punlaan ng Karunungan. Laging tandaan, sa ALS may bagong pag-asa. Magandang hapon sa inyong lahat.